Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to say goodbye or see you again Italy, because we are traveling to a new country, guys. We are going to Slovenia. So actually wala akong masyadong alam about Slovenia. Hindi talaga siya originally part of my plan. Kasi after Italy, gusto ko talaga pumunta sa Budapest. But then madadaanan kasi yung Slovenia and Croatia along the way. So sabi ko, sige mag-spend na lang tayo ng one night para hindi lang tayo biglang dumaan. At least kahit papaano nakapag-stay naman tayo ng one night. Somehow mag-grasp natin ng konti kung ano yung buhay doon at yung culture, yung itsura. Makita natin siya ng gabi. So guys, we are traveling to Slovenia. So hindi siya kasama sa Eurail yung aking pass, no? Magbabus tayo. I think it's a 4-hour bus. 4-hour bus from Venice to Ljubljana. Oh my god. Ang hirap i-pronounce ng kanilang city. Ljubljana. And then sasakay tayo via Flixbus. Para siyang Netflix pero hindi ba? Hindi, Itabus. Flixbus. So nabook ko lang siya for 22 euros. Siguro mga around 1,300, 1,400 pesos. Tapos may kasama na siya na 20 kilos na luggage. If you have more luggages, dapat 20 kilos lang, no? Tapos isang bag lang yata. If you have more, you have to pay ang cute nun. You have to pay extra, no? Pero since ako mga 21 yata to 22 kilos. But maybe okay na yan. So ang sakayan nandito lang naman malapit. May dalawa siyang sakayan sa Venice, ha? Venice Mestre and Venice Lucia. So pili lang kayo. Ako kasi nandito ako sa Mestre. So Mestre yung pinili ko. 5-minute walk lang siya from my hotel. Siguro from the train station mga 3-minute walk lang siya. So ito na yung bus station na sinasabi doon sa Google. Pero walang Flixbus dito. Wait lang. May nakita akong green na bus doon. I'm not sure if that's Flixbus. Ayun na, merong green na bus doon. Green kasi yung kulay ng Flixbus, guys. So yung bus ko aalis siya ng 9:30 AM. Pero mga 9 AM pa lang nandito na ako. Kasi baka maligaw-ligaw pa. Ito Flixbus nga siya. Wala, hindi Firenze. Ayan, Flixbus. Pero parang hindi yan. Kasi dito sa Google ko sabi niya, ayun, Flixbus 977 9:30. Pero hindi naman 977 yan. Parang papuntang Florence. Ayun, Firenze. N5. So yun guys, nagtanong na ako. Dito nga daw yung bus stop doon ng Flixbus. Sobrang lapit niya lang sa Mestre train station, yung lagi nating sinasakyan. Maaga pa kasi 9:09 pa lang. 9:30 pa naman yung bus namin. Ito papuntang Florence. So pwede pala kayo mag-bus Venice to Florence o Firenze. Guys, marami mga bus na dumadating na Flixbus. Pero hindi pa siya Ljubljana. Tapos tinatanong ko yung mga conductor kung yung ticket ko ba ito Ljubljana. Hindi daw. Pero 9:22 na. Kaya kinakabahan ako, 8 minutes na lang wala pa yung bus. Baka ito na pala yung bus. Hindi lang nila ako maintindihan. Pinapakita ko naman yung ticket ko. Sabi ko Ljubljana, Slovenia. Hindi daw. Guys, so pala kayong kabahan. Ito yung number sa ticket ko, bus 977. Diretsong Budapest pala to, oh. Budapest talaga yung gusto kong puntahan, pero dadaan lang ako sa, ayan, makikita nyo dyan. Venice, Venice Mestre, tapos Trieste, Ljubljana, Maribor, tapos Budapest yung last stop. Pwede kayong dumiretso sa Budapest, pero pupunta lang ako sa Ljubljana. Guys, we're finally seated. You have to be on time kasi 9:28 pa lang. Wala pang 9:30. Umalis na. Wonder na kami, ha? So, better come early. Siguro, kung kaya 30 minutes before go. Ako 30 minutes. Nandito na ako. Maraming mga dumadating na Flixbus. Pero, magtiwala ka lang na dadating yung sa'yo. Basta may number naman ng bus. And then, merong lagayan ng luggage sa ibaba. Yung malaki kong luggage nandun. Pero sa itaas, merong pwede yung mga bag mo, mga backpack, ganun. Yan. Merong lagayan. This is the bus. It's pretty comfortable. Tapos may window seat. May apakan din dito. Pwede mo dito. So it's gonna be a 4-hour ride, no? Tama ba?
3 and a half. 9:30, 10, 11, 12, 1. Yeah. 3 and a half hour bus ride. I'm not sure kung merong stop, but yeah, I'll update you later. So this is one of the options that you can take ng FlixBus if you want to transfer from one country to another. Meron naman mga overnight buses if you like. You can also consider booking FlixBus. Nagbook lang ako diretso sa online. I-search nyo lang FlixBus tickets, tas kung saan kayo manggagaling and then saan kayo pupunta. And then you can choose your seat. May seat number to ha guys. I'm staying here sa 5A. And then kung marami kayong luggage, you can add additional luggage for a fee. Siguro mga 5 euros per 20 kilos. So magkano yun? Mga 300 pesos per additional 20 kilos. So update guys, so parang nakalabas na siguro kami ng border ng Italy. Papasok na kami ng border ng Slovenia. And then merong dito sa bus, nag-stop siya. Tapos may police na pumasok. I-check niya yung passports or maybe visa nyo rin, no? So first time siyang chinek sa aking Europe trip. From Spain to Paris, no checking naman. Paris to Switzerland, no checking. Switzerland to Italy, no. But for this one, Italy to Slovenia, meron. Tapos parang papakita mo lang naman yung passport mo. And then, titignan yung first page. Tapos titignan ka niya. Tapos inunahan ko na siya. Nung tumingin siya sa akin, inunahan ko na siya. Sabi ko na, meron akong visa. Nasa last page if you want. Sabi niya, no, it's okay. So, basta siguro, ano ka lang, be confident. Huwag ka lang magmukhang kahina-hinala. Huwag ka lang magmukhang kahina-hinala. Tapos okay naman, hindi niya na siya naging visa ko. Basta tingnan niya yung passport ko. So, yan. First time lang na nag-check ng inter-country trip, no, travel, no, first time. Hindi ko alam kung laging mag-check kung bus. Update ko kayo kasi bukas mag-bus din naman ako papuntang Croatia if meron mag-check. Pero wala namang kailangan ikatakot kasi may visa naman tayo at hindi naman tayo makakapunta ng Europe na walang visa. Observation ko pala sa Italy, no, lagi siyang sunny guys, no. Kasi for example, Paris minsan gloomy, minsan nagre-rain. Switzerland also minsan gloomy, minsan rainy. Pero si Italy, lagi siyang maaraw. It's always sunny. Cold means cold, pero may araw, no. Siguro kasi nandito na siya sa may dulo, no. So baka na siya, walang nakakaharang sa kanya. So yung sikat ng araw laging tumatama sa bansa nila. Not sure, pero parang lagi siyang sunny, no. So if you like yung ganun sunny weather and then cold Italy, no? Maganda lagi yung ano niya weather, ganyan, maaliwalas lagi. Okay guys, if magbabas din kayo dito, lakas ng araw, i-ano ko lang din kayo kasi may nag-stop siya ng one time nag-stop, tapos nagkuha siya ng mga pasahero. May mga stops din kasi itong bus na to. Tapos meron dumating 1 minute na siyang late, tapos ayaw na siyang pasakayin. Tapos nakikiusap na lang sila na, sige na, pasakayin nyo na kami, ganun. Kasi nagagalit yung driver. Dapat daw 15 minutes before nandito na kayo kasi minsan kahit 15 minutes early umaalis na yung bus, hindi daw pwedeng nalilate. So if meron kayong mga bus din dito sa Europe, come early na lang, 30 minutes at least para if maligaw pa kayo, may time pa kayo hanapin yung, kasi sila 1 minute nga lang silang late, 11:30 kasi aalis. Ayun, nagagalit yung, pero pinasakay sila, pero nagagalit yung driver. Merong bundok na, ano kaya yan? Lapit na tayo sa Slovenia guys, mga 30 minutes na lang. Feel ko Slovenia na to. Hi guys, we've arrived here in Slovenia. So we are here in the capital, no, Ljubljana. Pero actually hindi Ljubljana yung pag-pronounce ng driver. Sabi niya next stop, Ljubljana. Parang silent lahat ng L. Di ba may dalawang L sa unahan, may L din sa gitna. Parang hindi niya pronounce. Ang sabi niya lang, Ljubljana. Pero yung mga napanood ko kasing foreign vloggers, mga American, ganon, ang pag-pronounce kasi nila is Ljubljana. So ginaya ko lang din Ljubljana kasi may L naman talaga, no. Pero hindi pala tayo Americans, Filipino tayo. Bawal magkamali. Kasi mga Filipino, perfect. Dapat tama yung pronunciation, Ljubljana. Okay, guys, we are here in the capital city of Slovenia, Ljubljana. Okay, so our hotel, ayun pala yung bus stop, sorry. That's the bus stop, dyan ako bumaba. So my hotel is just 5-minute walk from the bus stop. So tara guys, maglakad tayo. So I'm staying in Ibis Lifestyle. Ano ba yun? Ibis Lifestyle or Ibis Lifestyle? Basta nakikita ko tong hotel sa
Bangkok or sa mga iba pang Asian countries, meron din sila dito sa Ljubljana. Pwedeng Ljubljana na lang. Kasi awkward ako na hindi ko pinapronounce yung letter L. No? Parang mas gusto ko yung Ljubljana. Ah, may KFC. Guys, may KFC tayo sa ano lang, mga 5-minute walk lang from my hotel. I love it. Pakita natin ang Ljubljana. Diba? Ano lang siya, cutesy town lang din. Hello. Ay, ang gwapo ng nag-hello. Oh my God. Sabi niya, hello. Ang gwapo ng mga Slovenian, guys. Tapos parang, wait lang, I'm loving Slovenia na konting fun facts lang tayo about Slovenia, no? Wait lang, alalahanin ko lang. So, Slovenia is, actually, Slovenia is one of the safest countries in Europe. Very underrated siya. Wala masyadong pumupunta dito. Hindi ko nga alam yung lugar na to eh. Nung nagre-research lang ako, parang mostly 60% yata ng kanilang land areas covered by forest. So medyo maraming forest lang dito and marami silang bears. And ito yung exciting part na aking nabasa. Slovenians are very active and almost 60% of their population ay nag-workout. So Slovenians are one of the sexiest in Europe. Sorry. Doon pa lang medyo excited na ako, no? Doon pa lang sa aspeto na yun, medyo excited na ako. Tapos may nag-hello pa kanina na gwapo. So maybe Slovenians are also kind. Kasi nga this is one of the safest in Europe daw, guys. And then pansin ko nga ang daming lalaki. Kasi based na nabasa ko, mas maraming lalaki dito sa Slovenia than mga babae. Look. Okay. Doon pa lang sa fact na mas maraming lalaki kaysa babae, parang kahit hindi ko na-explore yung Slovenia, I feel like gusto ko na yung lugar. Gusto ko na yung lugar. And then ayun nga, very active ang mga tao dito, no? They really work out. So maybe they're one of the sexiest in Europe. Let's find out. Let's find out. Yan lang yung vibe niya, guys. Parang pa-probinsya na. City siya kasi ito yung capital, pero pa-probinsya vibe. Tapos kita mo, puro nga mga lalaki nakikita ko dito, guys. No, well, no? Oh, ba't puro lalaki? I love it. Wala masyadong babae. Kung sa mga ibang bansa, di ba nagkukulang yung lalaki, tapos yung mga babae, nag-aagawan sila sa lalaki. Guys, dito nagkukulang yung babae. I deserve to stay here. Charing. Kulong, smiley face din nila. Or natutuwa lang sila kasi may hawak akong camera. Slovenia. Ayan, marami ng babae pero pretty din sila. My God, the competition is tough, ha. Ang gaganda ng mga kalaban ko. My God, kailangan ko lumaban. Magaganda rin pala sila. Pero mga cute-cute din yung mga lalaki, no? Puro mga bata. Or baka student, student area ito. Ay, ang cute. Nagwo-walk pa lang tayo papuntang hotel. Parang free walking tour na tayo. May milk tea din sila dito. And then meron din silang mga pa-park si Mayor. Cute yung architecture. Ayun, parang city na parang pa-probinsya. Ganun yung vibe ng Ljubljana. And guys, that's my hotel na pala. Cutesy. Ayan, Ibis Lifestyle Ljubljana Center. Para may cafe dyan sa baba. And that's the building. And ito yung kanyang neighborhood. Let's go check-in lang ako, guys. Guys, ang bait nila, 1 PM pa lang, 3 PM pa ang check-in ko, but they said that the room is ready, so they let me check in. That's the reception area. And then, yan, meron na kaming common area dito. Pwede kayong tumambay-tambay. Ayan, meron na naman silang ganyan. Anong naman tawag sa yan? Table tennis. Foosball. And then may kitchen. I love it. Tara, mag-room tour na. Total, nandito na tayo. Idiretso na natin yan. May mga table dito. Pwede kayong kumain. Idiretso na natin yung kitchen. May table din dito. May kitchen. I love it. Pwede kayong mag-toast ng bread. May init na ng tubig. May free na naman na utensils and stuff like that. Pwede ka magluto. I love it. Pwede magluto. Merong microwave and merong ref. Ang social ng ref nila, in fairness. Yung parang dito sa labas, makakakuha ka ng yellow ba yan, no? Or ganun. Social. Guys,
Parang room pala yung nabook ko dito. Tama ba? Oo, parang, tama ba? Or nakakapsul ako. Hindi ko na maalala. Ay, capsule pala. Joke lang. Guys, room pala yung nabook ko. Look. Yee! Maliit lang siya na room, pero at least meron akong privacy. Ayan. Naka-room pala ako dito sa Slovenia, guys. I'm so sorry. Hindi ko na maalala lahat ng mga nabubook ko. Siyempre, sa dami ng mga hotel na binook ko. Tapos, binook ko kasi ito like mga 1 month pa or 2 months pa. So, nakalimutan ko na. So, ayan, may mirror ako dito. Hi! And they have my, ang laki ng bed. Good for 2 yata itong nabook ko. Oh, good for 2, oh. Tapos, you have your private, aparador, cabinet. So, yan, it's a very small room. But, at least you have privacy na meron kang sariling room. Pero, common yung toilet and bath na wala akong toilet and bath dito, so for sure nandun sa labas common din yung mga kainan, yung kusina, but I love it. And I just booked this mga around 1,900 pesos per night. 1 night lang naman tayo dito, guys. If you're also gonna book your hotel sa mga travels nyo, don't forget you can book that on Klook and use my code Marvin Samako. Klook, let's go. I love it. I love it. Pina-check-in nila ako. At least, safe na yung gamit natin. May keycard naman. Lagi namang may keycard, guys, sa mga hostel, no? Even naka-hostel lang may keycard. So, bago ka makapasok sa mga rooms mo, you need your keycard. Oh, nice. At least merong towel. Kasi usually mga hostel sa iba, no, wala talagang towel. So, at least merong towel. And then, merong hangiran dito. Of course, merong saksakan dito. Ganito yung saksakan sa Europe, guys, yung dalawa lang, ganun. Dapat meron kayong mga universal adapter, chargers, ganyan. Sobrang maraming different types of rooms lang, no? Dito ako sa hallway na to, tapos parang may kanya-kanyang room nga, no? Kung gusto niyo lang na mura na room, ayan. Ang saya. Merong mga common. Ang lawak ko. Dito may separate rooms din sila dito. And then may mga bean bags kung gusto niyo tumambay-tambay. Cutesy. Ano pang meron? Explore lang natin. Ang lawak niya. Ayan, no, dito. Ay, may outdoor area. Tara, labas muna tayo. Labas muna tayo. Ay, paano? Pull daw, pero I can't pull it. Hindi yata. Nakalak yata. Ganun na. Ay, ang cute, oh. Parang pwede ka mag-camping-camping sa labas. Binabayaran din kaya yan? Baka accommodation din yan. Pero ang cute, oh. Luggage lockers. Okay, more rooms lang dun. Oh, guys, meron ding gym. I love it. Kailangan natin to mag-workout, pak, boom, boom. Kasi nga yung mga Slovenian, they love working out, no? So, dapat may gym. Love it. Okay, guys, so since we've just checked in, it's currently 1:35. Let's not waste our time. So, let's start now with our itinerary because we only have 1 day here in Slovenia. So, this is our itinerary for today. Sige, sabihin ko na lang. First is Ljubljana Castle or Ljubljana Castle. Pero ito kasi medyo malayo, baka hindi ko muna unahin yan. Yan lang nauna kong isulat. Pangalawa is Central Market. Siguro yun na munang unahin natin kasi nagugutom na ako. Guys, di pa ako kumakain. 1:30 na. Number 3 is Dragon Bridge. Don't worry kasi mga walking distance lang to lahat. Like, sinerch ko na to. Number 4 is Triple Bridge. Number 5 is Pink Church. Number 6 is Preseren Square. And number 7, River Boat Cruise. So let's start with Central Market muna so we can eat some food because I'm starving. So let's go na. And buti na lang if you're if you're traveling, make sure that your hotel is just within the center. That's walking distance lang sa mga tourist spots. So you don't have to to sakay-sakay. So let's start with unahin natin is Central Market. Okay, it's just a 10-minute walk. Let's go. 10-minute walk from my hotel. Actually, yung Dragon Bridge, 4-minute walk lang. The Dragon Bridge pa muna tayo. Sige, kain muna tayo para may energy lang ako. Like, wala na talaga akong energy. So, let's go to the market first. Let's go! Alam mo, ang ganda niya, no? Tahimik lang. Ito yung aming hotel. Meron nga cafe dito sa baba ng hotel namin, no? And if ever magkikrave lang ng kape, meron ng cafe. And this is Slovenia. Alam mo, cute siya, no? Tapos parang ang linis. Malinis din yung kapaligiran nila. Okay guys, maglalakad tayo ng 10 minutes ha. Ready na ba kayo? Okay, Google, take it away. Okay guys, first on our itinerary, the Central Market. Yan. Ang cute din niya guys, hindi ko na-expect na ganyan siya ka-cute.
Kasi pag pinapakinggan ko Slovenia, parang nakakatakot pakinggan, no? Slovenia. Parang hindi kasi, minsan kasi natatakot tayo sa mga bagay na unfamiliar tayo. Kagaya ng Slovenia, ano ba yan? Parang nakakatakot naman. Tapos na research ko, it's actually one of the safest pala dito. Tapos, ang linis niya. I love it, guys. Look. Ang ganda rin ng architecture nila. Let's go. Nagsin ako kumain. Kasi yung sa bus namin, di ba nagbus ako ng 3.5 hours. Hala, smiley talaga sila. 3.5 hours. So, akala ko parang mayroong mga bus stop man lang nakakain. Wala palang ganun. Hindi pala uso dito. Dito sa Pilipinas kasi nagbabus stop tayo, tapos kakain muna sa mga karenderya, bibili ng siopaw, magsi-CR, or di ba may ganun? Wala silang, di uso dito. Nag-i-stop lang sila pag may yung mga sa mga terminal, pero magpi-pick up lang sila ng passengers. Hindi yung matagal na stop, yung magpi-pick up lang, tapos wala na, dire-diretso na. So sabi ko, ay, bawal ka palang maihi dito, or bawal ka palang, dapat may dala ka ng pagkain. So, ang ganda, guys. Ito yung mga estudyante ng Slovenia. Hi! Ang cute, guys, yung mga student. Hi! Wala, nag-hi sila talaga. I love it. I love it, guys. Maano pala sila, ma-friendly. Akala ko parang masungit sila, di ba? Kasi Slovenia, medyo masungit yung I love it. Yun yung maganda sa pagta-travel, no? Malalaman mo yung experience once nandun ka na. Tapos, changing of paradigm, di ba? Mag-shift yung iyong paradigm, yung pag-iisip na, hala, friendly pala yung mga tao. Tapos medyo cute medyo cute din sila, actually. Oh my God, guys, ang cute ng Slovenia. Parang hindi ko ina-expect na ganyan siya ka-cute. No? Tsaka yung vibe na hindi magulo. Parang feeling ko nga I feel safe dito, no? Ang ganda ng Slovenia. Oh guys, para makita niyo yung fashion nila. Ganyan yung fashion ng Slovenia na, oh. Jacket. Tapos dito naman sa red. Oh, pakak. Diba? Ganyan yung Slovenian fashion. Ang cute talaga niya. No? Oh, may mga boutique shops. Parang probinsya siya pero city. Parang kinumbine yung probinsya at city in one. And in fairness talaga, nalilinisan ako sa kalsada nila. Look. Ang linis, no? Old lang yung mga building. May konti mga, ganyan, bandal-bandal. Pero nag-a-add siya sa charm, eh. Tsaka ang linis talaga. Guys, tignan nyo, parang may helicopter doon sa taas. Ano yun? No? Hindi ko alam kung anong, tapos may mga tao dito. Anong nangyayari? Pero wait lang, nagugutom na talaga ako. Kailangan muna natin pumunta sa market. I need the market. Where are you? Oh. Ano ko? Mali-mali yung ano ko. Ay guys, may pa-river din sila, no? Karamihan sa mga big cities sa Europe, may pa-river talaga sila, no? At yung river nila, yung ano talaga, oh. Yung hindi madumi. No? Ang sarap din maglakad dito. Kung naghahanap kayo ng, for example, maraming Europe na kayo, tapos naghahanap kayo ng something different, or kahit first time nyo, at ano kayo, like, gusto nyo talaga ng challenges, gusto nyo ng kakaibang pupuntahan, ang gwapo din nun. Go to Slovenia. It's a country na or city. Ano nga ba to? Ljubljana. Ljubljana kasing alam ko. Ljubljana, no? It's a city na ang ganda rin maglakad. Ang linis. Yung kalinisan niya ng ngingibabaw. Hindi siya very crowded. People are nice. Smiley face. No? I like it. I like Slovenia. Sayang, 1 day lang tayo dito, no? Dapat nag 2 days man lang pala tayo dito. Hindi ko kasi kilala yung bansang to. No, hindi ko kasi kilala yung bansang to. Maganda pala siya, B. Is meron din silang ice skating rink, no, in the middle of the city. Gusto mo yung mga ice skating rink nila nasa labas lang? Parang sa Japan may ganito din, eh. At dun sa pinuntahan natin sa Venice, no? Nasa labas lang, tapos mag-ice skating si Kuya. Kuya, pakitaan mo nga kami ng tricks. Go, ate. Alam mo yun yung mga isang gusto kong gawin ngayong 2025.
matuto magganyan. Kahit sa mga MOA muna, Mega Mall. Tara, samahan nyo naman ako. Di kasi ako marunong, so naiiyak ako. Baka pag magpunta ako mag-isa doon, tapos parang tumba-tumba, nakakaya. Gusto ko yung parang mag-guide sa akin na parang ganito siya. Turuan kita. Gusto ko yung patient, yung kind, tas medyo cute, and then also mapagmahal sa pamilya. Parang jowa pala. Jowa ba yung hinahanap mo or magtuturo ng ice skating? Gigigil ako sa'yo. Guys, we're now here at the Central Market. Oh my God, outdoor pala. Outdoor market, guys. Akala ko naman may bubong na market. Ang cutesy. Ay, yung mga kalapati mo dun. Uy, wala, ang galing. Ang daming kalapati. Ala, ang cute. May mga prutas lang, 3 euros per kilo. Mga mansanas. Kung magtatagal kayo dito sa Ljubljana, ang mura lang. 1 euro lang per kilo yung mansanas. No? Gusto niyo bili tayo? Ang cute! Outside market! Ayan o, mga gulay-gulay. Kailangan natin yan. Carrots. Just mag-bike-bike lang sila. Bibili sila ng pagkain. No, ang saya. Ang saya yung ganun. Parang nasa probinsya ka lang. No, yung mag-bike ka yun. Bumili siya ng gulay, tapos nag-bike siya. Parang nasa probinsya ka. Ang saya guys. Kalmado yung Slovenia. Ang ini-expect ko na Central Market, parang yung parang kakain ka ng mga gulay-gulay pala. Mga prutas. Pwede naman. Pero yung gutom ko kasi parang gusto niya ng hindi gulay at prutas. Yung gutom ko parang gusto niya ng KFC. Gusto ko ng KFC. Healthy ang strawberry. Magano? Medyo mahal lang yung strawberry 4. Ayan oh, parang gusto ko yung strawberry. Hello. Ayan, grapes. Can I buy half? No? Just minimum. 1 kg? It's minimum? 50 gram, no. Okay. Pero healthy yung ano eh. Sige, I'll buy 1. Yeah. Yeah. 4. 4. Can I pay using card? Okay. Yes, present. I pick. This is big. No, this is big. This is only this one. Yeah. Okay, maybe this one. Okay. Thank you. Think guys, bumili ako ng strawberry. Bawal daw yung ano, yung minimum nila is ito, which is 4 euro. Ay, nagka-fog. Ano ba ngayon? Kaya pala parang ang lamig. Oh, 2. Guys, Ljubljana. 2 degrees. Feels like 3. Bakit gano'n? Feels like 3. Mas mataas yung feels like. Okay guys, kainin. Ay, pwede, di ko nahugasan. Pwede kumain lang ako ng isa kasi nagugutom na talaga ako. Tapos mamayang pang dinner ko na lang to. So this is 4 euros or mga, magkano yan? 240 pesos. Sabi ni Kuya, this is very sweet and it's also big. Look. Linis kaya to? Ganun na lang. So, gugutom na talaga ako. Cheers. Slovenian strawberry. Hindi nga siya maasim. Matamis. Ito yung namimiss kong strawberry, matamis. Ljubljana. 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 Sarap. Ljubljana. Sabi ko. City siya guys. Pero hindi magulong city. Yung city na parang feeling mo probinsya. Pero yung mga amenities ng mga shopping, yung mga damit-damit, cafe, nandun pa rin, no? I love. Hindi ko in-expect na magagandahan ako dito. Ay, sabi ko isa lang. Sige, last na yan. Kasi pang dinner ko na yan. Second one, malaki din. Mahaba.
Basically, it's a cute market. Meron din mga tindang mga damit-damit dito. Parang ano, parang Divisoria or parang mga tiyanggi-tiyanggi. Tignan nyo. Di ba? Ay, ano kaya ang aso? Okay guys, so hindi naman tayo nakakain pala dito sa market. Nag-expect ako na parang makakain tayo. Pero since hindi tayo nakakain, let's proceed na lang muna sa ating second itinerary, which is the Dragon Bridge. It's just a 4-minute walk lang naman from this cutie-cutesy market. Tapos tinanong ko si Kuya Tindero kung, are you open everyday? Sabi niya, yes, we're open everyday. So if pumunta kayo dito, they're open everyday. You can buy fresh fruits, fresh gulay. Kung mag-stay kayo na matagal, pwede na kayong bumili ng kilo-kilo, ilagay nyo sa ref. Sa hostel namin, merong ref. So, ayun, makakasave kayo. Ay guys, meron din silang mga love locks dito. O, tignan nyo. Meron din silang bridge na merong mga susi-susi. Tare, ang lakas maka-Paris. Tapos nasa bridge din, oh. Ay, ang ganda din dito. Parang gusto kong ka-picture. No? Yung thumbnail. Slovenia. Para siyang ano, no? Para siyang, kung sa Miss Universe, parang dark horse sa akin yung Slovenia. Parang, it's not on my radar. Hindi ko siya masyadong nilook forward to. Tapos nung nakita ko, cutesy pala ang Slovenia. Parang ano nga lang to, parang sinalimpusa ko lang siya. Hindi ko talaga, wala talaga to sa plano ko. Sabi ko, daanan ko na kasi sayang naman. Madadaanan ko na siya papuntang Budapest. Pero may vibe, ate. I'm vibe, I'm inside. Ang ganda talaga ang tahimik. Wait lang, pwede mag-picture ako dito. Or mag-emote-emote lang ako. Parang, Charing. Wala akong picture pa sa Slovenia. Wait lang, selfie na nga ako. Ayan guys, tignan nyo yung ginigive na energy ng Ljubljana, Slovenia, no? Merong bridge. Ayun yung mga cafe, mag-restaurants na nga lang tayo. Oh, ang dami, restaurants. Mag-restaurant na nga lang tayo. Ayan no, kain-kain kahit mahal kaya dito. Kape-kape, okay lang din, ganun na lang yung lunch ko. Carry lang naman ako sa mag-lunch na ganyan. Mahal kaya dito. Oh, maganda rin kasi kumain. Tapos, by the, ang ganda ng vibe, oh. Kakain ka dyan, tapos by the river. Mahal kaya dito, B? Ayan, meron silang mga ganyan. Ano kaya ang best food to eat here? So guys, ito yung mga drinks nila, mga 4.7. So, wala pa namang 300, no? Ayan, no, mga frap. Ito 5.6, mga 300 plus yan. Gusto nyo ba? Kain tayo dito sa cute cafe. Wait lang, maghanap pa tayo. Parang gusto ko ng pagkain na mabubusog ako. This is our food. It's not the healthiest, but ginagaslight ko yung sarili ko na hindi naman ako nag-breakfast. So sabi ko, okay, my total calories will still be low, but it's not the right thing, guys. But nagugutom na talaga ako. I ordered some ham and cheese toast, and then hot chocolate na nagme-melt, guys. May marshmallow, and yung mga kalapate na nandito sila nakaabang sa mga mahuhulog na pagkain. Also, ito yung bridge na parang may love lock. And guys, the very serene, very beautiful Slovenia. Ay! My gosh. My gosh. Yung isang bread ay tutukain niya ng isa kong bread. Hindi ganon. Hindi ganon, dapat ako muna bago kayo. Grabe guys, ang serene ng Slovenia at ang ganda. Let's eat muna, ha? Okay, we're gonna eat our bread. Ham and cheese. Oh my god. Perfect sa nagugutom kong sarili. Look at the view. Kanina guys, nakaganon ako. Tapos yung Maya, papalapit na siya dito. Sabi ko, ay, mauunahan mo pa akong kumain naman. Yung hot chocolate, medyo masarap yung itsura, ha. Tignan natin kung mabibit niya yung hot chocolate sa Madrid. Oh my gosh, very chocolatey, ha. Oh my god, tapos may marshmallow. Very unhealthy talaga. May cream pa on top. Yung marshmallow niya parang nagme-melt din.
Ang sarap. Sino yung mas masarap sa kanila ni Madrid? Oh my gosh. Hindi siya yung parang powder lang na tinutunan. Sa Switzerland kasi ganun eh. Yung Switzerland di ba parang sikat sila sa chocolate. Pero yung hot choco nila powder. Sikat sila gumawa ng mga chocolate. So ganun yung hot choco nila. Pero look at, so dark. So dark. Sobrang mainit siya. So parang may mga apoy. Oh my god, wait lang. Ang sarap. Sino ba yung mas masarap sa kanila ni Madrid, guys? Oh my god, ang sarap. Sige, si Madrid pa rin yung number 1 kasi super sarap din kasi talaga yon. Pero parang konti na lang magna number 1 na to. Ganun siya kasarap. Ang sarap. This is my second favorite hot choco in this Europe trip. Nandito pala siya sa Slovenia. Sarap! Oh my god. Let's try nga the marshmallow. Ang arte ko ng let's try nga the marshmallow. Hindi bagay. Para kang... Uy! Ito, nakikita ka ng camera, oh. Guys, nakita niyo yung Maya? Lalapit siya dito. Di kayo nahihiya sa mga nanonood. Have some manners, ha? Di ko kayo pinalaking ganyan. Mamaya matuto kayo. Bigyan ko kaya sila para manahimik na kayo. Oh, yung bread, sa inyo tong bread. Ilagay ko yung bread dyan, oh. Doon kayo doon. Ayun, oh, di ba? Ayun kayo lahat. Nag-agawan sila, B. Ay, wag mo naman, ano. Hoy, tama na. Ay, abuso. Shhh! Kaya ayoko binibigyan kayo eh. Naabuso kayo. Paano naman ako? Shhh! Dito ko na to. Itatago ko na to. Bala kayo. Shhh! You cannot go here. Mali yung ginawa ko, guys. Para mas malapit sila. Kasi yung isang binigay kong pagkain, sinolo ng isang Maya. Wala kayong sinasabing sharing and giving. Hoy, wag mong... Sige, natatakot na tuloy ako. Tignan mo, guys. Shhh! Shhh! Tignan mo siya, oh guys. Ayan, papalapit na siya, oh. Sige, takotan tayo, mas malaki mata ko. Guys, nagugutom ako. Nagugutom din ba kayo? Mas nagugutom ako. Hindi pa nga tapos, diba? Wala, i-video ko kayo. Guys, ayan sila, oh. Pagalitan nyo nga. Ano kaya yan? Sige, nagtipon-tipon na sila. Hala, ano yun? Ba't kayo nag-aabang dyan? Ala, sige, magtipon-tipon silang lahat. Oh, sige. Winner. Ah! Bakit nawala? Bigla silang umano kapag may feeling ko may kinakatakutan silang ibon. May ibon na nagkwak-kwak. Ganun, tas kwak-kwak ibon. Tapos bigla silang natakot, nagtago sila lahat doon. Wag na kasi dito, ayan, dito na naman sila. Bahala kayo dyan. Guys, mali yung binigyan ko yung isa. Kasi parang feeling nila bibigyan ko na silang lahat. Wait lang, hindi pa ako satisfied. Mamaya pag naano na ako, bibigyan ko naman kayo sa mga gilid. Sa inyo yung mga git. Shhh! Wag mo na kasing lumapit, natatakot kasi ako. Ito. Sa inyo yung mga gilid, ha. Pero yung mga gitna, sa akin kasi nandun yung ham. Nandun kasi yung ham sa yung gitna eh. Wait lang, ito hindi mo Kaya alam ko na. Maliliitin ko kasi pag malalaki. Shhh! Natatakot ako, ha. Maliliitin lang natin para hindi kayo mag-agaw-agaw. Okay, let me eat first. Mamaya bibigyan ko kayo. Para hindi kayo nakakaintindi eh. Mamaya nga, malaki. Ang sarap ng chocolate. The best. Tsokolating. Tapos may nagme-melt pa ng marshmallow. Ay, nako. So, ilang calories to? Ay, magkano pala yung binayaran ko? Di ko na-share, no? Ito mga 200 pesos. Ito mga 300. Nag-text na yung Gcash sa akin. 513 pesos yung binayaran ko sa dalawa. Not bad, no? 500 for a meal in Europe. Not bad. Siyempre, it's not the cheapest, but it's not bad. You are in Europe. Wait lang. Gigil ako sa inyo. Guys, water pala is free. First ever na kumain ako sa Europe na nag-serve sila ng water nang hindi ako nagtatanong. May kasama na siyang water dito sa Slovenia, guys. First ever. Laging may bayad yung tubig, sparkling water, or Ito nagbigay sila, no? Love it. Let's finish my chocolate. Guys, parang ayun na yung castle, oh. No, yan yata yung Slovenian castle, oh. Tapos parang merong cable car ito. Parang ba yan? Funicular?
Ayun na yung castle. Pero sige, maglakad muna tayo. Our next itinerary is the Dragon Bridge. Nandito na yun, sana ba yun? Malapit na, mga 3 minutes na lang. So yun guys, we've made it to the Dragon Bridge. So kung makikita nyo, merong parang mga statue ng dragon dyan, no? And this is the bridge. Actually, nakikita ko na siya kanina. Yun na pala yung bridge. Diba dun tayo kumain? Ayun yung Love Locks, diba? Yung bridge na parang may mga lock. And then kumain ako dito. Tapos ito na pala, apparently, this is the Dragon Bridge na pala. Look. Ayan. So, base sa nabasa ko, itong Dragon Bridge, it symbolizes, yung dragon, parang yun daw yung, it symbolizes na yun yung nagpo-protect sa city. Parang dragon is a symbol of power, courage, and wisdom. Parang ayan. Ayan. Ayun yung purpose niya dito, kaya merong Dragon Bridge. To protect the city daw. Maglakad tayo sa may bridge. Alam mo, kaya gusto ko yung Slovenia, hindi mo siya makifeel na touristy. Alam mo yun? Yung parang naglalakad ka lang, tapos mga local lang din yung naglalakad. Yung parang wala kang mga pina-follow na mga, oh may linya dito, may linya dyan, oh may bilihan ng ticket dito, ganyan. Walang mga ganun dito. It's more of ini-immerse mo lang talaga yung sarili mo doon sa lugar. And that's what I love doing, no? Yun yung pinaka gusto kong ginagawa. Yung parang naglalakad-lakad, okay. Ang ganda niya, no? Look. Panalo. Guys, if mag-Europe kayo, tapos malapit kayo sa Italy, daan na kayo ng Slovenia, guys. It's worth it. It's worth it. Kahit isang gabi lang, kagaya ng ginagawa ko, no? Lakad-lakad lang kayo. It's worth it. Ang ganda, ang chill. I swear. Dragon Bridge natin siya. Lakad-lakad lang tayo. Chill-chill lang naman dito. Oh guys, tignan nyo. Di ba ang ganda ang tahimik? Taran. Lakad-lakad ka lang dito, oh. Sabi ko nga sa yung Europe, guys, mas may enjoy mo talaga siya pag ganda-gandahan lang yung laban. Lakad-lakad. Ganun-ganun ka lang, ganda-ganda ka lang. Doon mo siya mas mai-enjoy, no? Pero ang lamig. Parang kailangan ko ng ano sa kamay ko kasi 2 degrees pero parang nanunusok yung lamig. Parang tinutusok yung kamay ko sa lamig. Tapos guys, surprisingly guys, yung mga tao dito nag-i-English lahat, no? From the front desk sa hotel namin, sa binilhan ko ng prutas sa market, to the, yung sa barista, yung sa coffee shop, lahat, no? Tapos yung mga tao sa paligid na, hi, hello. Surprisingly nag-i-English sila, no? I love it. Ayan, gwapo nito, bis. Ayan, hindi ko kaya napakita. Yung nagbabike na yan. So, kuya, ba't yung bumalik ka pa ganun? Ang gwapo niya. So, guys, meron din sila ditong Roman Catholic Church, no? Kasi I think yung religion dito, parang 60%. 60% or 70% is yung Catholic. It's called St. Nicholas Cathedral. Pero merong €3 na entrance. Bakit may entrance? Baka museum to, hindi yata to ano, church. Yung triple bridge na hinahanap ko, yun na yata yung kaninang may mga love locks. Yung sa parang sabi ko, ay parang Paris. Hindi yata yung triple bridge. Basta, ang triple bridge daw, that is the oldest bridge dito sa Slovenia, no? I think yun na yun. Kasi malaking bridge din yun eh. Kasi katabi lang daw siya ng Dragon Bridge, pero hindi ko mahanap. So, let's proceed na lang sa next. No, ang cute lang ng structure nila eh. Mga ganyan-ganyan pa silang train. Guys, maglakad lang tayo doon. Magkatabi lang to yung President Square tsaka yung Pink Church. So it's 3-minute walk lang din. Lahat naman siya walking distance lang guys. Actually, yung city center nila parang lahat ng mga tourist spot nandyan lang sa isang ganon. So pwede mo talaga siya lakarin lahat. Yung castle lang yung medyo malayo yun, no? Yun yung number 1 sa itinerary ko. Pero medyo aakyatin kasi yata yun eh. Or parang kailangan natin sumakay ng cable car. Yung nakita natin castle. Ayun! Ayun pala ako yung castle. Ito, itong brown na yan. Ay! Approachable. Nagsabi siya. Parang Pilipino lang na gumagano. Ayan na guys, ito na yung Pink Church. Parang nadaanan ko siya kanina sa area na to. Ito na pala yung Pink Church guys. Ayan o.
Sobrang walking distance niya lang talaga. Ito lang yung river, doon yung market, Dragon Bridge, ikot ka lang dito, and then that's it. The Pink Church, pwede kayong pumasok? Nakasarado kasi para may nagkakampana. Selfie na lang muna tayo, guys. So dalawang churches yung kailangan bisitahin dito, yung Pink Church at yung St. Nicholas. Dadaanan natin yung St. Nicholas kanina, di ba? Gusto kong pumasok. Pwede kayong pumasok dyan? Sarado kasi. Ano bang araw ngayon? Friday. Try natin kung makakapasok tayo. So kung ito yung Pink Church, ito na yung President Square, no? Ito na yung President Square pala. Ang saya, lahat ng itinerary mo, pupuntahan mo lang sa sa paglalakad. Sarado yung church. Dito na lang tayo, mag-pray na lang tayo. Lord, thank you for bringing me here in Slovenia. Always make me safe sa lahat ng gagawin ko. Make me healthy, Lord. And thank you so much for all of the blessings. These are my blessings, guys, you guys. Thank you, guys. Let's go. Thank you, Lord. I love Slovenia. Thank you for bringing me here. President Square. Okay. Ito yung President Square, guys. Bakit may nagkakampana? Hindi siya nanggagaling sa Pink Church. Hi, hello. What's your name? My name? Yeah. Romano. Romano. Say hi to my video. Hi, Romano. Is it a YouTube video? Yeah, YouTube Oh video. my god, subscribe. Everyone subscribe. Thank you. Nice to meet you, guys. Guwapo, guys. Sinasabi ko sa inyo, ang friendly ng mga Slovenian at ang gagwapo pa ni Romulo. Willing ako maging si Romula. Willing ako. Itong nai-enjoy ko pa naman yung Slovenia. Willing talaga akong tumira dito. Romulo, sabihin mo lang. Huwag mo akong pinapaasa kasi gwapo ni Romulo. Wait lang, ano na bang gagawin natin? Na-distract na naman ako. Medyo nahihirapan lang siya mag-English ng konti. Sayang kung marunong sa mag-English na makakausap pa natin siya ng matagal. Pero Romulo, wait lang. Nanghihina ko. Kailangan ko nag-magnet. Andito yung energy. Nanghihina ko, Romulo. Hindi, joke. Guys, may shopping area din sila, yung H&M, Mango, may Zara din sila dito. May McDonald's! Pero kumain na tayo. Ang ganda ng Slovenia, guys. Ljubljana, no? Ang ganda niya. Parang it needs more attention that it currently has. Pero on the other side, parang gusto ko lang din na ganito lang siya. Kasi kapag super naman yung attention niya, magiging touristy na siya. Dito, guys, hindi mo talaga ma-feel na parang touristy siya. Para ako nga lang tourist. No? So, ang ganda niya puntahan, guys, kung ayaw mo ng mga medyo touristy. Ito talaga parang feeling mo, ay, nasa ibang bansa ka lang, tapos parang wala masyadong tourist. Ay, dapat pala nag 2 days ako dito. Parang feeling ko nabitin ako sa 1 day. At least, di ba, itong Slovenia, parang ito yung isa kong mga babalikan next time kapag magkaroon tayo ng chance na mag-Europe. Mas gusto ko more time dito sa Slovenia, guys. Tsaka gusto ko yung mga tao kasi friendly nila, tsaka cutie. Cutie tsaka friendly, no? Ang chill niya talaga. I feel safe dito, no? Sa ibang mga European countries, medyo vigilant ako na yung mga gamit ko dito mararamdaman mo na you feel safe. Ay, Slovenia, bakit naman ganon? Masyado mo naman akong pinapa-inlove. Or si Romulo yung nagpa-inlove sa akin. Joke lang, para may girlfriend si Romulo, no? Huwag tayong ganon, baka magalit yung girlfriend niya. Ang ganda, guys. Ilagay nyo na yung Slovenia, guys. Worth it siya, guys. Walang masyadong nagpupunta dito. Wala nga ako napanood na vlog na parang Pilipino na nagpupunta dito, guys. Pero worth it.
Worth it ang Slovenia, guys. Ljubljana. Nag-i-English. Pwedeng card. Kahit sa palengke, pwede ka mag-card. Sobrang sarap maglakad. Ano pa? Ang ganda ng architecture. Safe. Wala eh. Positive eh. Positive lahat lang naiisip ko sa kanya eh. Oh, buti na lang. Gumawa na ka dito. No? Ay. Ito yung mga gusto ko sa mga travel. Parang hindi ko siya inaasahan. Parang ano lang siya. Salimpusa lang. Tapos parang, wow, ang ganda mo pala. Parang dark horse sa mga Miss Universe. Parang hindi mo na siya masyadong napapansin. Tapos biglang, uy, ang lakas pala ng dating, guys. Saya dito. Bigla ko naalala yung friendliness ng mga tao sa Madrid, sa Spain, no? Kasi sa Paris, syempre sa Paris medyo pa-social yung mga tao. Although they're nice, no? They're nice. Sometimes they will smile. Pero hindi sila yung parang bilang, hi, magaganon sa camera. Hindi sila ganon. Switzerland naman yung mga tao. Very reserved, guys. Very reserved ang mga tao sa Switzerland. But it's a very beautiful country. Italy, they're pretty okay. They're pretty nice as well. If you will approach them, they will be nice naman. Pero dito talaga, people are friendly. Parang sila yung mag-i-initiate na mag-hi, ganon. And, no, parang very Spain. Bigla ko naalala yung friendliness ng mga tao dun sa Spain. Ay, Slovenia. Doggies. Alright guys, let's go na to the Ljubljana Castle. Ayun siya, kita ko na actually. It's a 18 minute walk from here. Ayun na siya yung castle na yan, no. Charan, sa itaas. Hala, pabundok mo tong lakad na to or what? Let's go. Pa-follow natin si Google. I'm not sure kung merong ticket doon, but let's see. So guys, hiking nga siya. Whew. We're gonna hike to the castle, but it's just an 11-12 minute hike. I think it's not that bad, pero paakyat nga siya. So, if medyo hindi nyo na kaya yung pag-akyat ng pataas, this might not be for you, but parang may nakita akong cable car kanina. Hindi ko lang alam kung saan banda. I just followed Google and dito niya ako pinapunta sa hiking. Sabi ni Google, mag-hiking ka. Deserve mo yan kasi kumain ka ng toast at tsokolate. Sabi ko, okay, go. Huwag mo akong hinahamon. May energy ako. May energy ako sa mga kinain ko. So let's go. I'll update you in ang bilis, in 9 minutes. Yun guys, yung nilalakad natin. Ayan, ang saya kasi overlooking yung mga bahay. Go. Lightning Castle. That's the castle. Let's go. Guys, overlooking na tayo sa city. Malapit na tayo sa castle. But if you want, meron palang parang funicular, oh. Then you can take the funicular going down. Ayan, yung station ng funicular. Hiking tayo dahil bida-bida tayo sa buhay. Pag bida-bida ka, dapat ginagawa mo yung mga bagay na konti lang yung gumagawa. Kahit hinihingal ka, laban. Ayun, meron ding isang mag-isa. Makakasalubong natin siya. In 3, 2, 1. With the light where the sky meets the sea, it calls me. No one knows. Ikaw na ang para sa akin. What if pala nandito makakasalubong yung taong magiging partner mo in life, in this tulay. Pero hindi niya ako pinansin. Nagsusoul searching siya, nakaganon siya. So ako parang, pare, pansinin mo naman ako. Sorry. At ang dami mong energy. Saan ang gagaling yan? Guys, we've made it to the Ljubljana Castle. Let's look at that, guys. Overlooking the city. Ang tahimik. Chill tayo ganyan. So itong castle pala is formerly daw, this is prisoners for the Italians. So I assume, since prisoners for the Italians, baka meron na namang away-away before, like yung mga sakop-sakop ng mga lugar, no? Kasi if ever baka merong war between Italy and then
Slovenia, no? Kasi magkatabi sila. Tapos if ever may mga nakaka-captivate sila ng mga kaaway, dito nila kinukulong. But later on, naging ano na nga siya, castle. And I'm not sure if ano na siya ngayon, kung may nakatira ba dyan, but I feel like it's just a tourist spot kasi meron dong bilihan ng ticket if you wanna go inside. But for me, I think dito na lang ako sa labas. I just wanna appreciate actually the beauty of the castle from the outside. And then, ayan. So medyo nabitin ako sa pag-explore ko kaninang umaga. So umuwi lang ako sa hostel saglit. Tapos sabi ko, oh my gosh, parang gusto ko pang lumabas. Parang nabitin pa ako. Sama pa ba kayo? Sama pa kayo talaga. Pero mag-dinner muna tayo. Sakto merong McDo dito. Mag-McDo tayo. Pero mag-healthy ako. Baka may salad naman sila dyan. Ito yung Slovenia during the night. Ba, chill vibe lang. Tapos pasok tayo dun sa may McDonald's. Ayan. McDonald's! Let's get love tonight. Mas marami talagang lalaki dito kaysa babae. Tignan niyo. Ah, hello, hi. You wanna say hi? Hi. Say hi to my vlog. Hi, guys. What is? Marvin Samako. Ayan guys, naghahanap sila ng ano, ng YouTube channel ko daw. Di ba ang friendly ng mga tao dito? Maganda tayo. English. McDo tayo. Start order. Ay, shucks. English. Eat in. Ay, ang daming option ng McDo nila in fairness ha. Pakita ko sa inyo. Mas mura yung burger nila. 4.3 euros. Mga 200 lang. Dalawang patty na. Tapos meron sila mga wraps. So, 4.8 lang din. Mga 200 lang to guys. Hala, gusto ko ng ice cream. Hindi healthy. Pero check muna natin yung mga menu nila. Big Mac, chicken. Ayan no. Mas mura nga ang salad. Ay, mas mura yung salad nila guys. So, 4.8 lang. Diba sa Switzerland, mga 9 point something. Gano'n no? Parang half the price. Mixed salad, veggie, crispy chicken, camembert, mixed salad, fish. Mag-fish ba tayo? Gusto niyo fish naman para may sige. Fish tayo. Of course, we always want balsamic lang. Crotons. Masarap tong crotons guys, but dun, ayoko muna kasi para lesser calories. Add to order. Pero parang gusto ko ng ice cream. Gusto mo yung hindi ka nag-crotons, pero gusto mo ng ice cream. Ang dami nilang option guys, pakita ko sa inyo. For desserts, ang dami nilang desserts. Apple pie, cinnamon, donuts, muffin, donuts. Oh my gosh. Ice cream. Oh, McFlurry. Gusto ko matry yung McFlurry kasi parang kakaiba. Vanilla ba? Cinnamon? Mac Sundae Deluxe. Dito lang tayo sa maliit yan. Cinnamon go. Wala pa pala akong drinks, no? Yes, mag-mic ako kasi maraming tao. Pero ito yung in-order ko, no? Chicken salad. Tapos, pasaway na naman, syempre ice cream. Na-curious lang ako sa ice cream nila. And then, Coke. So lahat to umabot siya ng mga around 9 euros or mga 500 mga ganon, 500 pesos. Not bad no kasi sa Switzerland aabot to ng mga 900, dito mga 500 lang. Sobrang madaming tao. I hope naririnig niyo ako. Fish salad. First time ko makatikim ng fish salad and then merong balsamic vinegar. Lagyan natin. Maingay yung mga tao sa likod ko. Sila din yata yung nag-hi kanina. Kaso parang masyado silang mga lalaking lalak. Mga lalaking lalak, no? Try the fish salad. Yung salad nila merong green, meron ding purple na leaf. Ang sarap ng fish fillet. Sarap. Hindi ako yung video na hindi ako. Try naman natin to guys, yung kanilang ice cream. Parang cinnamon sundae. Kunwari pa akong pa-healthy sa salad, tas nag-ice cream naman.
Parang siyang blueberry plus cinnamon. Yung sa blueberry cheesecake tas plus cinnamon. Interesting flavor. Masarap ice cream eh. Kailan ba ako hindi nasarapan sa ice cream? Hi guys, what's your name? Adnan. What? Adnan. Adnar? Yes. Yeah, nice to meet you, Adnar. Hi. You wanna say hi? Hi. Are you like Are you like classmates? Yes. Oh, okay. Nice. Nice to meet you, Adnar. Complete. Okay. Ooh. Hi guys, you wanna say hi to my video? Hi. Nice to meet you. Hi. No camera. No camera. Deportation. No camera. Location. No camera to guys, pero gina-joke niya lang ako. May friendly na mga tao dito. Yung si Adnar, hiningi niya yung YouTube channel ko. Tapos pinapakilala niya na ako sa mga friends. Mga friends ko doon. Sabi ko, okay, hi guys. Do you wanna say hi? Hi. Itong McDonald's dito sa may Pink Sister, parang feeling ko ano siya, tambahin siya ng mga estudyante. Tapos base nga sa nabasa ko, yung Slovenia kasi, mas marami daw lalaki dito kasi babae. Kaya tignan nyo, parang daming lalaki. Nasaan yung mga babae? Tsaka nakakaya pala mag-vlog dito para yung lahat ng tao nakatingin sa'yo na, sino siya? Sino siya? Ang galing niyang gumiling. Ayan siya guys, during the night. Slovenia. So yun guys, I'm just gonna walk around the city ulit. But I think I have to end the vlog na kasi medyo mahaba na yung video. But, oh my god guys, Slovenia. I think yung strength ng city na to, their people, grabe, they are the friendliest ever. I thought parang very friendly na yung man nandun sa Spain, di ba? Medyo friendly na yung tao dun, but Slovenia just steal the crown, no? Sila talaga, sila yung friendliest ever. I mean, everyone loves the camera, they really wanna be in the camera, everyone's saying hello, everyone's speaking English. Everyone's just so friendly. So, feeling ko yun talaga yung strength niya, yung mga tao. Parang, kung pag naisip ko yung Slovenia, shucks, mga friendly na tao. Parang, ganun agad yung papasok sa isip ko. And also guys, this city is very serene. Hindi siya touristy. I love Slovenia. I wish na I could have spent more time here kasi masisira na talagang itinerary ko. Pero next time, babalik ako dito, siguro I will spend more time. Feeling ko marami akong magiging friends dito kasi yung mga tao friendly tsaka super game na game sila sa camera. I love it. Kasi yung city, oh, wala masyadong turista. Parang feeling ko ako lang yung turista, guys. Parang you are in a city na hindi touristy tapos sobrang ganda. Like Slovenia is a hidden gem. Pero ayoko siyang maging overrated. Ayoko siyang maging touristy kasi I really love na ganito yung vibe niya. But guys, I really encourage you, if you're going to Europe, come here in Slovenia. Grabe. You will love it. You will love the city. Ang ganda ng city. Ang babait ng mga tao. Like, what else? Affordable. Wala. Sold ako sa Slovenia. Ano siya sa akin, no? This is surprise siya sa akin. Like, ano ko lang siya, side trip ko lang talaga siya. Pero, ang ganda pala ng Slovenia, guys. If you're also going to Europe, isingit nyo to guys. I-bucket list nyo ang Slovenia. Highly, highly recommended. You will surely love this city. Very clean. Look. Very beautiful. Oh guys, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa napakagandang city ng Slovenia. And tomorrow, we will visit another country. Abangan nyo yan. And I'll see you again on the next one. Bye!